welcome to our most requested vlog on how we met! Ang ansyalan pa rin. Are you happy? Yeah, sobrang. Kinikilig na ako. Ala? So we decided to share with you our love story. Our journey. Sobrang random. Yeah, that's sobrang random yung relationship namin. So i-explain namin lahat. Kasi ang dami kasing mga questions na nakikita natin online. And yeah, I feel like ito yung platform na pwede natin ma-share lahat ng napagdaanan namin before we met. Or nag-align us. Yeah! So actually, we're prepared. Dati pa namin talaga to iniisip na gawin, pero like never lang nag-align yung schedule namin ni Cheska. Pero yung one time na nasa ano tayo, sa Bantayan. Ah, yeah. Doon pala. Cebu. Oo. Nagsulat na kami ng mga like outline namin kung ano yung parang chronological order kung ano yung nangyari sa amin. So, Sinulat mo pa nga yun sa, sa boarding pass. ito yung kodigo namin for today. Tapos, malamang hindi kasya dito yung whole story. So, meron pa kami kodigo dito. This one! Sobrang dami kasing mga info. Mga details na hindi pwede pa miss out kasi crucial siya sa story. Crucial. Wala, first time na natin gawin to, no? Yung sit-down vlog. Alam mo, medyo kinakabahan ako. Parang hindi naman good. So, let's proceed. Sa outline natin, nakasulat na dito. Our POV muna before we met. Siya, feeling ko mga 2 hours ko. Ayun, so we already knew of each other yeah. because of the, being in the same community, the LGBTQIA+ Industry, community. And industry also, as content creators. So, nagkita kami sa isang event, which is yung sa Lacoste. Di talaga kami nakita, hindi tayo nag-eye-to-eye. Pero alam ko, nandun ka lang. Alam mo rin. Hindi nga natin in-acknowledge every presence ng isa't isa eh. Like, never nag-eye contact, never nag-hi. Ganon. Parang, kasama ko pa si Shay noon, yung cousin ko. Siya yung photographer and videographer ko. Tapos parang sinabi ko sa kanya, in passing, kung andito si Cheska. Una kaming pumunta. Like, naalala ko, naghanap ako ng watch doon. Oh, kasi late And ako. then, yeah. And then, pa-approach ka. Talaga? Yeah. Side-eye lang ako. Oh my God! Sobrang amazing kasi may copy pala si Chels ganung time na yun na parang she had her photo taken dun sa Lacoste na parang poster. Tapos andun lang ako sa likod. Tumitingin lang ako ng watch din nung time na yun. Pero like, alam mo yun, parang nakagip lang ako. So that was 2 years ago. Shit, yeah. 2 or 3 years ago. Yeah. And then, we saw each other again sa isang event naman sa Avon. Actually, nakita lang kita sa year lang na yun. Twice. Yun na yun. Kasi before that and after that, wala na eh. Diba? Parang yun lang talaga yun. Ano meron sa year na yun? As in, sakto sa year na yun. Tapos, medyo konti lang yung gap nung pagitan ng Parang March yun. March and June. So, it was for an event for Avon. Parang, siya, fashion show siya. Nakita ko na rin sila, kasama yung ex niya. Like, sa audience. Kasi, as an audience na rin ako nung time na yun. Ayun din, alam ko lang na nandun sila. Pero, like, he never talaga nagpansin. Yeah. Nakita ko siya sa parking. Nakita ko sa parking. Oo, nakita niya ako sa parking. Tapos, naka-high heels pa ako. Tapos Ganon. bato-bato. Bato-bato yung parking. Tapos parang, wait lang ah. Nakapokus na kayo nakakapos damit niya. Kaya ayun, we know of each other lang. Pero, yeah, never kami nag-followan, never kami nag-hi, never kami na-introduce. Pinolo ko yung ex niya. Kasi yung ex naman niya, na-meet ko sa isang event. After na ako sa event, nakita ko siya sa Michael Kors na event. Tapos, eye contact kami. Tapos parang sinabi na rin namin na, uy, di ba kayo yung nasa Lacoste event? Ganyan. Yeah. Hindi ko lang maalala kung hinanap kita that time. For sure, hinanap kita that time. For wala lang naman yun. Walang meaning yun. Na parang, di ba magkasama kayo? Kasi usually pag sa couple, like parang +1 lagi. +1 ka agad. Pero siguro may flight ka that time. Tapos mas nauna ko pang na-meet yung ex mo. Dahil nga sa flying school. Oh, yeah. Pero, hindi, oo. Nababanggit-banggit lang hindi mo, pero hindi pa rin naman kita familiar. Yeah. Anyway, so after that, nung naging single na kami, people started to ship us online. So, doon nag-start talaga yung
yung lahat, yung CC and KK story. Oh yeah, kasi parang nakita ko nga yung post mo na umiiyak ka. Oo. Ang word ng iyak mo doon, like, felt. Korean diba, nakakatawa na tinatawanan na lang natin siya. Kasi kaya ko rin pinam yung sarili ko nung time na yun. Kasi parang gusto kong mag-look back. Na parang wow, pinagdaanan ko to. And gusto ko rin i-share sa people na nagpa-follow na hindi lang lahat mostly achievements or mga positive things yung pinopost sa social media. So, hindi naman siya like pagkuha ng like sympathies from other people. More on, gusto ko rin i-show na parang tao lang din tayo, you know, may hardships din. Yeah, kasi parang as a content creator, sobrang curated na lahat Yeah. ng mga pinapakita online. Na dapat parati kang masaya, parati kang, alam mo yung full of life. Oo, ganun. We just wanted to share our journey also Yeah. from that stage to like choosing ourselves this time. Pero nakakatuwa kasi parang siyang naging support group. Kasi parang ang dami nagme-message sa akin na parang like, going through the same thing. Na parang apparently ang dami parang nag-break. Nung year na yun. Parang hinihingi ng Ang daming advice. same case. Oo, Ah, ganun. actually. Sobrang dami nga. Yeah. Until now, meron pa rin mga nagme-message na Ang dami na curly. oo, kung paano natin na surpass yung ganung battle. But yeah, doon nag-start yun. Nakita ko rin yung content niya na yun. Wait, sakto nasa Subic kami with my family. Tapos, New Year yun, right? Yeah. Or before New Year? Yeah, 31. Parang Before New Year. before New Year. Parang Oh my gusto God. kong like I-let go. Oh my God. Yun din talaga yung yung reason ko kung bakit ko siya, what do you call this? Pinost before the year ends. Like, para lahat na lang ng like, negative energy or what, lahat ng sadness ko, mag-stay lang sa 2025. Tapos hindi na mag-carry over sa 2026. Yung lessons lang. Oo, Yeah. same din pala tayo. Yeah. Okay, meant to be na talaga. Doon pala, the end. So, nasusubi kami ng family ko noon. So, ginawa ko yung post si Cheska. Hala, as in, sobrang ako na-crazy. Like, sinuko talaga sa dad ko, sa sister ko, sa brother ko. Sabi ko, oh my God, nag-break na si Cheska, tsaka yung ex niya, ganun. As in, ako yung affected. Kasi, oh my God, TBH, like, just letting it out here. As in, parang yung relationship nila, yung nilolook up to ko. Kasi, like, alam mo yun, like, paano kayo, like, enjoying together, growing up, and growing together, ganyan. So, nilolook up to ko sa kanila. Kasi parang, parang pwede pala yun mag-last ng ganun katagal. Ano? So, affected ako nung nag-break sila. Turns out, yung mga kapatid ko and yung cousin ko, nagulat din sa breakup ko. Ganun. Kahit ako nagulat din. Plot twist ng 2025. Sobra. And then, here we are. Yeah, so... okay. Ayun, so nag-ship na nga sa amin yung mga tao. Pero that time, sobrang unbothered ako kasi parang hindi naman kasi talaga kilala personally. And that time, I wasn't looking for love. As ayoko muna magkaroon ng relationship kasi I feel like, naka-heal na ako that time nung siniship tayo. December, January ata. Yeah. Naka-heal naman na ako. It's just that ayoko muna mag-enter into a new relationship kasi sobrang na-enjoy ko maging mag-isa. As in, I enjoy doing things alone. Kasi for the longest time, parati akong nasa relationship. So parang inisip ko, okay, 2026 is going to be all about me and just me. But then, you came along. so apparently, may mga days pa yun na nakikita ko yung content natin. And ang dami talagang tao nagtatag like everyday. Yeah, tapos gumagawa sila ng video ng mga stitches about us. So, parang pinapanood ko naman lahat. Very Wattpad daw yung atake kasi nag-ride ako, tapos siya nagka-fly, ganyan. Tapos kino-collage nila, tapos parang ang cute nga naman. Naging shipper din. Bagay nga. Ang cute na landed air domination. Parang cute. Ang cute nga naman ng concept. Galing mga nag-ship. Yeah. Like, naisip nila yun. Oo, kasi kahit ako hindi ko naman naisip. Like, wala talaga sa isip ko. Like, wala rin talaga ang prospect. Kasi syempre, Oo. galing break up. Galing break up. And then, yeah, parang never ko talaga naisip na magko-cross yung paths natin or magkikilala tayo. Kasi walang way para magkakalala tayo. Like, iba yung world mo, iba yung world mo. Yeah. Iba yung brands mo, iba rin yung brands ko. Oh yeah, for sure. And hindi ako mahilig umattend ng event. Kundi lang dahil sa ex ko. So, Ayun. wala talagang ibang way. Oo.
So, thank you sa mga OG shippers. Yes! Na-appreciate namin yun kasi kung hindi dahil sa inyo, walang ganito. relationship. Yeah. Wala tong vlog. So, ano ba? Ano ba tayo? Sabi mo dito sa Codigo natin na ano sa stock mo ko online. Yeah! So, yun. Stalk siya on. Cute. Di, ang cool kasi niya. Like, Yeah, ikaw rin naman, sinok kita. Kasi nga parang, ang galing kasi parang, hala, pilot ka, gano'n. Like, parang feeling ko superhuman yung atake mo dun. Nung nakita na namin yung mga yung mga videos online, nung time na yon wala naman akong balak na mag-reach out sa'yo. As in, kasi hindi ka naman nag-first move. yun. Kasi never ako nag-first move. Never ako nag-first follow, never ako nag-first message. Like, kung interested ka, pakita mo na interested ka. Kasi, I won't put myself out there. Kasi nga, hindi pa ako like ready magkaroon ng bagong relationship. So, sa mga nagtatanong kung sino ba nag-first message, si Chels kayo. Ito yung chronological order ng pagpapapansin niya sa akin. So, nag-follow muna si Chels ka sa akin. Tapos, okay, finollow back ko rin. Kasi parang... Bakit mo finollow ba? Kasi... wala lang. Friend. At that time, yung mindset ko, pag magiging more than friends tayo, parang ang weird naman kasi OG shipper nyo ako. Okay. So parang medyo weird yun for me. Okay. And then, nung nag-follow na siya, parang may pinost ako na selfie ko. Tapos nag-reply siya doon. Oh, yun. Nag-reply siya sa selfie ko na parang... Chicks na ka na din. Oo, chicks mo. Wow, grabe. Hiling. So, parang yung sinabi mo sa message mo na, hi, parang I've been seeing our tags, chu-chu-chu, tapos you ride a bike, that's so cool. Parang gano'n, compliment yan kagad siya. Tapos nakita ko kagad yung message, parang morning yun eh. Parang mga 10-ish. Or mga hapon ganyan. Basta may araw pa. Tapos, nag-message kagad ako sa sister ko. Like, nag-message ako ng parang galong ng face. Na parang, what? Nagme-message to. Parang gano'n. So dapat ba yun ako? Hindi naman. Na parang, iyak ko ka. Napamessage siya. Cool pa ka. Napagano talaga ako. Tapos parang, mga after 30 minutes pa ako nakapag-reply. Kasi hindi ko, hindi ko kasi alam. Like, parang sabi ko sa sister ko. Kung ano yung i-reply ko, in-overthink ko kagad yung message. Like, do I reciprocate the compliment? Ganon. Pero yeah, I did. Na parang, okay, you're flying. Cool. Cool naman siya, ganon. So, yeah, after 30 minutes ako nakapag-reply. Kasi nga, ino-overthink ko. And parang sabi ko pa sa sister ko doon na parang, parang hindi ka pa ready. hindi pa ako ready. Relationship pa na. So, nag-jump ka, gano'n. Parang, hindi pa ako ready eh, gano'n. Kasi parang, siniship din. Intuition. May female intuition. Siniship din kasi, so parang, ni-imagine ko kagad, hala, baka relationship kagad to. So parang medyo na-stress ako nung time. Kaya matagal mag-reply. Pero after that, parang dire-diretso naman yung conversation namin. Yeah, surprisingly, like never ko, parang dun pala nag-take nakagad. Yeah, text me agad. As in, Like, ang intense ng text, kasi ako talaga, like, tamad ako na tao na gumamit ng phone in general. parang mga 7 paragraphs yun. Like lines. Oo, lines. Tapos, Haba talaga. may topic dito. May iba pang topic dito. parang Ang dalawa. haba. Ang haba Tapos talaga. parang ako ang tamad mag-reply, pero let them. Yeah, as in, we are each other's favorite notification. Yes. Yeah, yun nga. Parehas kami tamad mag-reply. Ako tamad ako talaga mag-phone in general. Parang bumalik tayo sa high school. Text me. Sobrang text me talaga. Ang tagal, like days yun. Yeah, pero nagpa-plan out tayong lumabas na. Nagpa-plan yan. Nagplan kami lumabas. Pero since parang naging busy rin si Chels ka na Hirap match. Oo. So after 2 weeks pa. 2 weeks too. After 2 weeks pa tayo nag-meet in person. Pero sa 2 weeks na yun, as in every day, Yeah, text me. everyday text mates. Tapos sa 2 weeks din na yun, parang may slight paninigan sa ano. Yeah! sa mga songs. Sa mga songs, sa mga... Tapos nilagay ko siya sa Instagram close friends. Ayun! Isa pa yun! Okay. So, from sa pinollow niya ako, nag-message siya. Tapos nilagay niya ako sa close friends. So, sinabi ko kagad sa sister ko, nag-screenshot na naman ako sa sister ko na parang, close
Suppose na nakagod ka. Tapos nakikita ko dyan parati siya nag-workout, nag-flex siya, gano'n. Parang naisip ko, pinapakitaan ba ako niya ng mga Kasi yung pala, ang laki ng muscle, mas malaki pa yung muscle niya sa akin. Yung kaya naman ako sa mga pinos ko. Mga ganun pa ako. Cute. Tapos, yun, nagpaplano tayong mag-meet. Kaso, Wait lang. Kaya ko siya nalagay sa close friends na siya lang. Kasi hindi ko makita kung biniview ba niya ako. ako lang And apparently, like, walang mintas yun. viewer. Kasi yun yung nauuna kasi sa Instagram. Kaya nag-check ko na lang rin, ganun. Tapos parang from there pa lang, naisip ko, oh my God, sobrang into fitness siya. Sobrang plus points. Ayun. So pag-usapan din natin yun sa mga text na yung first meeting natin, mag-workout tayo. Ayun. Yeah. So yun na nga, fast forward sa nag-first meet kami. So parang inaasin ko na Cheska. Parang sinabi niya sa akin, "Uy, okay lang ba na makita tayo together in public?" Gumanon pa siya. Tapos parang ako, sobrang tagal na nung breakup ko. Parang okay lang naman sa akin. Ako, mas nag-worry ako kay Cheska kasi parang 1 month. Yeah, After 1 month pa lang naman yun. So, binalik ko lang sa kanya yung question. Sabi ko ba? Okay ba? Pero parang from there pa lang, sobrang ang gentlewoman mo doon. Yeah, parang naisip niya kagad kung ano yung, like yung mafe-feel ko or mafe-feel ko if nakita ako going out with someone in public. Also, you asked me where I wanted to have dinner. Oh, yeah. Diba? Kasi tinanong mo sa akin kung ano yung favorite ko. Parang ganun. Tapos sabi ko sa burnt bean. Tapos you provided me with options kung saang branch. Yeah. O, diba? Sobrang, ang sweet mo doon. Sweet bear. Oh. It's the simple things. Kasi parang, Cute. cute naman, pinagpili niya ako. Tapos turn out, gusto mo rin pala. Yeah, I like it. Yeah. Sobrang kinakabahan ako honestly. Kasi before Cheska, like wala akong in-entertain at all. Kahit sa messages, kahit mag-go out. Lalo na sa messages. I mean, hindi naman ako mag-go out with other people. Kung sa messages pa lang, hindi ko na kagad sinisin. Yeah. Like, may mga nag-reach out, gano'n. Pero parang, yung kataman, gano'n. Parang ayoko na ng getting to know. Ayoko na ng, yung ano lang, yung Very parang, tentahed ka dyan po. Hindi nakakatamad talaga. yeah. Hindi ka tulog Nakakataman. pas hindi mag-work, ganyan. Tapos parang Oo. spend ka na ng time and energy and efforts. Wala. Diba? Ganun talaga ako mag-isip ng relationship kami. Hindi pa rin friends. Yeah, so parang never ako nakipagkita sa kahit kanino. Like, talagang self-love lang talaga siya. So, nung palakad ako going to Burnt Bean sa BGC branch, ka-text ko yung sister ko noon, na parang sasabi ko, shucks, ano sasabihin ko, blah, blah, blah. Tapos parang yung sister ko tawang-tawa sa akin kasi ino-overthink ko daw yung meeting namin ni Cheska. Kasi parang, ano nga ba yung parang pwede natin pag-usapan, Topic, yeah. yung topic. Isip ko lang doon, okay, sige, pag-usapan natin yung Trauma bonding. yung trauma bonding, trauma dump na lang. Yeah. Tapos, nung nakita ko siya, nakatalikod kasi siya, nasa Alfresco siya. Nakatalikod. Ate Joyce ko din yun. Kasi, Nakatalikod ako. Ano yung awkward naman nung parang pa-approach siya, so anong gagawin ko? nakaharap siya. Actually, okay lang rin yun. Kasi kahit ako, like, nakatingin ka sa akin, like from afar, magkatinginan tayo, pero parang, ano gagawin ko? Like, hi, gano'n. Parang ayaw ko kasi maging awkward. So nakita ko siya nakatalikod. Like, hindi ko alam kung paano ako mag-hi. Like, hi, ganyan, I'm here na, paano ba, gano'n. So ginawa ko. Ginulat ko siya. Sabi ko, boom! Wow, close up. Cute. Sobrang ginulat ko kagad siya. Para lang maging comfortable na kagad tayo. Parang I'm yung icebreaker. Like yun yung release lang. Pero no-jog mo lang Diyan ko lang yung kama. Kasi alam ko na parang medyo nonchalant ka. So parang feeling ko, like, atakihin ko na lang siya ng pagiging OA ko, gano'n. Parang wala na kagad, parang the air, o kaya parang, hello, so, ay ka pa. Gulat ka agad. Boom! Parang nag-catch up lang kami. Parang yun yung naging pakiramdam namin. Pero ang funny lang rin, like side kwento to, nung ginunod ko siya, sabi ko kasi boo, diba? Tapos turns out, Yung tawagan natin. Like, parang nire-recall nga namin kung bakit namin ayun naging tawagan namin. Tapos hindi namin maalala. Yeah. Siguro sa past life namin. Yun yung parang yung theory code namin. Pag hinanap mo ako sa next life natin, sabihin mo lang yung boo, tapos, I'll remember you. I see you. Aww, bumps ako.
Anyway, minessage ko lang din naman siya nung time na yun. Kasi like, wala talaga akong friends. Like, hindi talaga ako ma-friends. So, mostly yung friends ko na, family ko lang din. So, parang naghahanap lang din ako ng, mga new people. So, kaya wala rin naman akong intention. Tapos nung, umupo na kami, din nagkumentuhan na tayo. Yan, nagkagantuhan lang kami about our past. Actually, like, yung about our past, sobrang saglit Yeah. lang. Like, parang ilang minutes lang. Like, kinonfirm lang namin. So, ano talaga nangyari? Siguro mga 10% and then the rest parang like getting to know na agad. Yeah. Yeah. As in, sobrang, ang galing nga kasi never kami nawalan ng topic. Sobra. Tungkol sa flying niya, tungkol sa pagmamotor ko, tungkol sa life niya, ganyan. Ang easy lang rin makapag-communicate kay Sheska. Kasi nagbabatuhan kami parati. Like, pag may inask ako, parang mag-ask back siya sa akin, ganun. So, sobrang smooth sailing lang nung naging night. Yes. Naging conversation. Dito tayo 7, tapos umuwi tayo ng mga 3. Tapos si Cheska pala, galing pa sa flight noon. Oo. Galing akong Bangkok. Oo. So, Since parang 4 a.m. yata ako gising. 4 a.m. oh my God, dire-diretso ka na. Hindi ka na nakapag-nap? No. Diretso na yun kasi madal traffic ako. Bumalik ako mga 5-ish. Wow! Yeah. Grabe, first meet, hindi nga date eh. Effort ka agad. Na apparently naging date siya. Naging date pala. Kasi parang, wait, hindi ko alam ba't ako hiyang-hiyan sa'yo. Kasi Ako hindi ako makatingin. Ako rin. Ayunis. Oh my God, sobrang nahihiya ako. Ganun. Parang hindi naman yung ginagawa normally ng friends, di ba? Hindi na. Diba? So, doon pa lang, nafe-feel na kagad yung tension. May tension yan. May tension na kagad siya. So, Yeah. ano naman, parang first date na pala. Parang pag nagtitingin ako, mag-look away. Pag nagtinig kami, biglang, simple pag-lance pa. Oh. Shit. Tapos parang may topic na parang, naglalakad na tayo pa gym. Tapos sabi ko, paano kaya pag nagsama yung dalawang givers? Siguro yung, kung i-decode ko yung sinabi niya, paano kaya pag nagsama tayo? Sobrang assuming. So after we ate dinner, nag-gym kami. Nag-gym kami together. I mean, pag ikaw na yung gagawa ng reps, parang look away lang ako, ganyan. Oo, gets. So, Tapos, diba? kahit habang nag-treadmill tayo, parang nakaganon lang. Pero pag titingin na gano'n, parang, Tapos sinabi ko sa'yo na parang, gets ko na yung charm ng May dimples. Kasi nga parang, hindi ba nakamit ng... ako rin. Ikaw lang rin yung, aside from my siblings, ikaw lang yung taong may dimple. Tapos ang ganda ng smile mo. Oo. Ang ganda ng, nung sinabi niya, nasa treadmill tayo. Nung sinabi mo lang, ang ganda ng smile ko. Siyempre, napatingin ako sa'yo habang naglalakad. Nung naka-inky lang. Tapos napasmile ako. Tapos parang, alam mo yung parang nag-sparkle yung eyes natin. Tapos naglabasan yung dimple. Tapos akin ang compliment na yun, parang, Ako eh. okay. Oo nga, may ganun mo. May ganun moment, diba? Sobrang parang naging shy type tayo. Parang ako nainipan. Nag-tense ka na siguro. After nun, naglakad na kami. We got dessert from Harlan Holden. Yeah, oo. Tapos, Tapos naghanap tayo ng... pwede ko, kasi parang nung time na yun, parang ang bitin ng hangout namin. Mm. Parang dinner. Tapos pag nag-gym naman kami, parang hindi kami nakakapag-chikahan. So parang, naghanap pa kami ng next hangout place, which was in Dr. White? Dr. White. Parang nag-search si Cheska ng open pa that time. So, parang 10 p.m. na rin ata yun. Tapos weekday din yata yun eh. Yeah. Monday! Monday yun. Kaya kayo yung jacket mo. Yeah! Yung Oo. I Can Bear Mondays. Yung jacket ko na nakasuot, I Can't Bear Mondays! Yun. Sobrang nakita na ako. Kasi nagpaalam ako, can I post this? Tapos pinost siya sa story niya. Tapos parang caption sa ilalim, cute. Ganun. Parang ako, cute ako? Or di mo naman nilinaw. Pero sobrang naging crazy lahat ng mga tao. Pero sa post na yun. Side kwento ulit. Oo, hindi ko alam na parang malalaman nila yun. Yeah, kasi never ko masyado pinost yung parang kasama lang siya sa montage ko. Sa isa kong reel. Tapos parang naging thumbnail siya ng isa kong TikTok video. Tapos kinireach out ng mga tao na confirming na it was me dun sa story mo. So, naging wild yung mga tao. After that, we went to Dr. Wine na. And then, we had a few drinks. As in, nag-continue lang yung namin doon, yung conversation namin. Parang on the way sa Dr. Wayne nga, parang I asked you kung ano yung music.
Yan. Sabi ko any naman, which is totoo naman. Sa mga music na pinapakinggan namin dito, parang sabi ko, shit siya na yun. Kasi sobrang same. As in, sabi ko, parang shit, playlist ko to. As in, yung taste ko pa naman sa music, like, hindi Niche. Yeah, sobrang, like, Hindi- hindi siya normal. Oo. Or like, hindi siya pop or usual na, mainstream, rather. And then, ayun na nga, nasa Dr. Wine na tayo. Like, ano na kami, nag-order kami ng wine lang. Tapos turns out, doon ko rin na nalaman na si Shelska, hindi pala masyado umiinom. Eh, nung time na yun, parang inom na ako sa life ko, gano'n. So, as in, nakikita ko na medyo tipsy na siya. Like, parang habang nag-play, ang galing kasi ng DJ that time. Yeah. Parang kuha niya yung ano namin, yung vibe namin. So, pagtapos namin sa isang topic, bigla kaming like, sasayaw, kakanta. Oo. Tapos ang cute-cute mo lang nun kasi nagsising ka. Tapos kasi parang the whole night, medyo uptight ka. Tapos nung nakainom ka ng konti, Nag-loosen up na. nag-loosen up ka. Tapos parang sa puno, ang cute. Parang GB pala siya. GB siya pag nakainom at galing flight. Kasi may halong pagod. Shit. Oh. Cute na. Ano? Wala lang kasi naka-ano ko ng wine. Nakadabig ako ng wine. So guys, hindi namin pinagalaw yung baso. Ginalo namin. Pinakasag pa niya. Binasag yung glass wine. The whole night na we were together, para lang kaming Long time na ano. long time hindi friends. nagkita. Para kaming nag-ano lang, As in, sobrang like, Kakamustahan. As in, like, ganun talaga. I know! As in, sobrang bilis lang and rare maka-meet ng ganung tao na same wavelength kayo. Sobra. Sa first meet. Tapos sabi ko nga first time kong maka-date ng kasing age ko. Same. Kasi usually gusto ko mas bata sa akin. Like, Same. way bata. Yeah. Okay, so Dr. Wine, before we left, parang may nagpa-picture sa atin. Oh yeah! Na part of the community also. Yeah. So apparently, she posted it on TikTok. Tapos nag-viral yung post niya. Kasi parang kina-confirm na magkasama talaga kami dati. Pero yung ba sa comment section yun, ang dami sabi na AI yun. Yun nga eh. Diba? Parang wala mukha pang AI yung mga mukha natin. Ang cute-cute mo lang that night. Like, ang softy mo. Like, yung mga nakikita niya sa Instagram na maangas siya. As in, sobrang hindi siya yun. Softy na ako sa tao. You're comfortable with. Sa tamang tao. Ay! Sobrang bait mo! Oh! Parang parati ko sinasabi, after that night, sinasabi ko sa family ko na, ano, wala na ata akong nag-meet na kasing bait ni Shelska. Like, ang bait-bait lang. Gabi mo, first meeting ko lang. Oo, sinabi ko yun. Sabi ko, oh my God, sobrang bait niya. Like, the greenest flag ever. Yeah, kasi parang, after namin mag-eat, siya pa yung nagbayad nung lahat. Ikaw nagbayad lahat ng night na yun. Ay, wala lang. Yeah, ikaw nagbayad ng dinner, inunahan mo ako. Tapos parang binigyan kita ng dessert. Binigyan kita ng dessert kahit hindi ka dessert person. Tapos nung paalis na kami ng BGC sa One Corporate, sa Thailand Park, nung nasa palabas lang kami ng parking, sabi ni ate girl na sa parking doon, parang, ma'am, bayad na yung parking ticket mo. Parang, wala, pati parking ticket! Tapos pagdating sa Dr. Y, ikaw lang may nag-pay. So parang, pati yung sa kung saan ako nag-park, sa may Tipsy Pig, dun sa BGC, kung saan sa tapat ng Dr. Y, sorry, nag-pay pa na ako, oh my God! Wow! Sobrang wala lang, ano lang doon, like, ang gentlewoman doon. Pero pinaka-gentlewoman yung ano. Ito. Kasi parang Basag ako doon eh. nalasing si Chelsea nun sa sa isang glass of Hoy, dalawa naman! Dalawa ba? Dalawa. Dalawa? Kala ko isa lang. Weak. Joke lang. Okay, fine. Sa dalawang glasses of wine. Tapos kasi galing ka rin Japan. So, Yeah. pagod na pagod ka. Nag-gets ko yung combination ng Japan and ng alcohol. So, nakita ko parang slurry na siya. Parang nahirapan na siya medyo like i-compose yung sarili niya, gano'n. So, ako. Nagpaka-good Samaritan ako. Sabi ko sa kanya, do you want me to carry you all the way home? Sobrang touch na parang, Oh. parang ako dapat gagawa na. Yeah, kasi parang concerned lang rin naman ako sa kanya that time. Kasi, like, nakaganyan na yung eyes niya, naka-squint na. So, wala lang. Sobrang sweet na. Just looking out for you. Oh, Gusto lang kita i-convoy. Kasi malay mo kung ano pa mangyari sa'yo. 12-minute drive din yun from Dr. Y. And save tayo no? And save. Nung inopen namin yung Waze na parang, how many minutes away ka from your place? Turns out 2 minutes lang Sobrang rin. So, parang gitna namin yun. Yeah,
12 minutes papuntang Pasig. Literal na I'll meet you halfway. Literal na half. Super meant to be nun. Ayun din. Ayun na rin yung signs Yeah. na meant to be tayo. And parang nung night na yun, parang gusto ko, like, alam ko na sa self ko na, like, may gusto ko sa'yo and gusto ko i-meet ka ulit. Aww. Yeah. Actually, parang that night pa rin. Like, mas, I wanted to get to know you better. Kaya halata na may crush na ako sa'yo. Halata. Ay, Halata kasi like, kung paano tayo tumingin, feeling ko like, alam mo rin naman na medyo crush na rin kita. yeah, ish. Pero ayoko naman mag-feel. But yeah, parang gusto namin ulit magkita. Kaso nga lang, after no, naging busy ka rin sa work. Yeah. Tapos ako nag-prepare na ako sa Ironman, which was in Mindanao. Mm-hmm. So, nag-aayos na ako ng mga things. And paalis na rin talaga kagad kami noon. Tapos 1 month kami mawawala. Oh my God. Hindi papa, hindi kaya. Alam ko, ang lala. Parang sinadya ng, like, ng universe. Parang after meeting kayo ng first day, tapos parang after 1 month pa kayo. Siguro parang sinasabi sa ng universe, parang at least may time for us to think if we really wanted to be in a relationship. Para ano muna, mag-self-reflect muna, kaya magpa-miss muna. Oo. Saka parang doon din nag-gauge, like, kung gano'n ka willing mag-effort. Kasi alam naman ikaw yung pupunta sa akin, ikaw yung parang merong ganap doon. And parang gusto ko din talagang manito. Gusto ko i-replay yung moment. Like, gusto ko pumunta dun sa moment na yun. Tapos, like, mas i-savor ko pa ulit. Makakapilig kaya. Sobra. Tapos doon na nag-start yung yung nagpaparinig din tayo ng Mas malala. songs. Mas malala. Like, nagsasagutan tayo through social media. That time, yung nagte-text kami, like, medyo sweet naman na tayo sa isa't isa. Pero, parang, alam mo kasi mag-assume kung papunta na tayo doon sa part na parang may magkakarinig, like, ano ba to? MU na ba to? Dating na ba to? Exclusively dating na ba talaga to? Sobrang confused pa ako that time. Shit. Wait lang. Basta na tayo ulit. Nasa Ironman ka na. Na-text mates tayo no. Tapos, nasa finish line na ako. Nag-post ako. Completing the challenge. Di ba nag-ano ka? Parang your endurance says a lot about the person. Congratulations. So, parang nag-wild na naman. Nag-wild na naman yung mga tao. Kahit ako parang hindi ko na-expect na magko-comment ka pa ng ganun. Kasi parang likers lang tayo ng post natin eh. Pero never ko na-expect na nag-comment ka. Parang, wow. Nag-level up yung relationship. Ang daming dumadaan sa FYP ko na about sa Ironman mo. Parang dami nagpapapicture. As in, sobrang in-admire ko siya doon. Kasi parang, ang dami. As in, sa gitna lang siya. Tapos, ang cute niya doon. Kasi nakaganon niya na. Ang cute mo. Ang ganda niya. Tapos yung mga crowd, as in, sobrang like, nilalapitan siya. Tapos, nagtitake talaga siya ng time na parang magpa-picture sila sa'yo. Na parang sabi ko, wow. Parang grabe yung like yung love mo para sa fans. Grabe naman kasi yung support nila. Like, naghihintay rin talaga sila. Sobrang admire ko yun sa'yo. Aww. Naiyak. It's cute. Wala lang. Ang cute mo kasi nun eh. Tapos ang plakado pa rin naman ako. Pa-share naman ng anong ginamit ng product. Thanks for video. Kahit yung makeup ko may endurance. After kasi ng Mindanao, ng Ironman, which was in Gensan, plano talaga namin nila Papa was to go around Mindanao and Visayas. Since nandun na kami, ang matagal na gusto ni Papa gawin yun. And from Gensan, we went to Cagayan de Oro, to Bukidnon, to Bohol, Boracay, ganyan. Like, ang dami talaga namin pinuntahan. Tapos parang nung binanggit na nga na parang sobrang close kayo ng family, parang sobrang na-admire ko din yun. Kasi parang, nagsuspend ka lang time with your family, the same kayo ng like hobbies. Yeah. Kaya, ang cute. Ayun. Hila lang kasi yung gano'n yung nagtitik talaga ng time. Like, doon ko nalaman na parang sa self-control. Gusto ko lang family-oriented na. Yeah. Like, sino namang hindi? Pero sa'yo na kasi ang emphasized eh. Parang dapat Sunday kami magkikita nung first meeting. Tapos sabi mo parang, family day. So, priority. Nung nag-iikot-ikot na nga kami, nag-ano ka? Yeah, kasi parang na-feel ko na parang siya tayo mag-get to know tayo through text. Na parang ang dami kong gustong itanong. Pero ayoko naman malaman lahat through text. Ano yung naging na lang? Get to know.
parang wala kasing halong emotions. Ganun. Ako rin. So, Tsaka parang- ayoko na talaga sa text. Yeah, like very robot. Yun. Oh. So parang may own interpretation pa ako sa utak ko, like paano nito deliver, ganyan. So, yeah, so sabi ko pa, shit, parang hindi ko na yata kayang hindi ka makita. So parang, yeah, I asked kung, like, nasan ka nung ganitong date. Kasi sobrang minamatch ko, kahit 3 days lang yung off ko. Like, diretso talaga ako. I think yung first was yung February 14. Sabi ko, shit, may lipad ako. Nasa Melbourne ako nun. Parang, ayoko naman ng first Valentine's mo. Oh. Wala akong gagawin. Tapos wala Ala. din ako doon. Kaya yun. Diba? Parang, Kaya ka nag-message sa akin. Kasi nga lang dapat yung pagpunta mo, dapat sa Bohol pa, hindi sa Siargao. Kasi Yeah. sabi mo, like, ang hirap pumunta ng Siargao. And that time, oh my God. parang hindi rin nag-cooperate yung weather. Pag ganun Mm. kasi, like, ang hirap ilan, apparently. Yeah, plane. oo. Ang hirap. Tapos parang nakakancel yung Yan, nakakancel yung mga flights. flights. So, Tapos that, sabi mo kasi maulan. ang kulan talaga. Yeah. Sobrang weird, no? Like, unpredictable sa Siargao. Tapos, minessage ko na lang yung si sister mo. So, alam niyo, Bohol pa ako pupunta rin. Oo. Yeah. And yung sister ko rin kasi, sobrang ini-insist na pumunta ka sa Siargao. Kasi nga, like, island life, Oo gano'n. nga. Sabi niya, kala ko sure Gusto ka niya pa pupunta. enjoy. Sabi ko, sige na nga, sure ko na. Tapos parang kinordinate ko yung flowers na kay Kyla. Alam mo, parang sobrang na-appreciate ko yung sister mo kasi kahit hindi pa kami nag-meet or like, syempre, dumiretso na ako sa kanya. Ganun. So, kinukonta ko pa yung kung saan sila tulog sa Airbnb, ganyan, para surprise or receive yung flowers. Tapos, bala ko, hindi ko siya i-message nung morning na yun. Para, like, bago dapat niya ma-receive yung flowers, doon pa lang siya i-message. It turns out. Sobrang morning kasi nun. Yung nangyari doon, that day mismo, plano namin mag-ride nila Papa going to north of Siargao. So maaga pa lang, naka-ready na kami. And umalis na kami. Tapos, nung nakaalis na kami dun sa Airbnb, may nakasalubong kami na rider. Tapos may angkas siya. Tapos hawak-hawak, dalawang malaking flowers. Tapos nasa isip-isipan ko, sabi ko, wow, ang laki naman nun, ang ganda naman nun, ganun. Tapos turns out, yung pala yung flowers na in-order niya for me and for my sister. Like, ang cute kasi kamera niya rin si Kyla. Tapos sakto, nakasalubong namin sa morning talaga. Like, as in, literal nakakalabas pa lang namin. Shit, di ba? Pagkalabas, like, pag ganun, as in, nagkasalisi kami. Tapos never ko nalaman, like, hindi ko naman, wala naman kasi ini-expect from you that time. Kasi nga hindi naman tayo, like, officially dating. Oo. Officially together, gano'n. So, never ko naman naisip na magpapadala ka ng flowers or what. Like, wala akong ina-expect from you. But, yeah, turns out, yun na pala yun. Like, parang hinatid na lang pala, turns out, sa Airbnb. Tapos, the whole time, like, nag-ride kami, 2 hours, 1 hour. Basta matagal yung ride. Going to sa north of Siargao. Tapos, nag-spend pa kami ng time doon, gano'n. Tapos, habang sa buong day na yun, like, sobrang nag-overthink na ako kasi walang parang ganito si Cheska. Like, inisip ko, shit, ay, may nasabi ba ako? Like, lang nag-backlead talaga ako. May nasabi ba ako na offend ka? O kaya, nag-relapse ata. Oh my God. Naisip ko nag-relapse ka. Parang ayaw na ba niya sa akin? Turns out, gano'n. Like, may nalaman ba siya na ayaw niya pala, turns out. And then, Oh, maybe. yeah, sobrang nag-ano talaga ako nun. Nag-overthink talaga ako nun. Tapos nag-post pa ako ng reel nun. Ah, yeah, nag-post ka ng reel. Nag-post ka ng reel, tapos nag-post din ako ng reel. Pero nung time na yun, nag-post lang ako, tapos nakita ko lang yung post mo. Tapos kala ko nagpaparinig ka sa ibang tao. Na parang shoulder to lean on. Kasi nga, hindi mo na nga ako pinapansin. So like, parang in passing ko lang siyang tinignan, like parang sin-wipe up ko. Hindi ko nga alam kung nilike ko eh. Sin-wipe up ko lang siya kasi kala ko nga walang something going on between us. Kasi ayaw ko nga mag-assume. Tapos nag-post din ako ng reel ko. Tapos, because yung sister ko si Kyla, sabi niya, ate, sing na sing kayo ng song ni Cheska. Tapos sabi ko, ha? Seryoso ba? Hindi ko nga alam. Hand to God, hindi ko alam na yun yung audio mo. Kasi nga hindi ko nga siya pinanood totally. Kasi nga parang na-bitter-ish ako na, hindi mo pinapansin na. So, Hirap ko na hirap papansin na yung ngayon ako Instagram kasi sinabi video. ko kay Kyla na parang shit, hirap na ako. Like, nagpakasi delete yung flowers. Sabi na galit na nga din ako kasi parang ano ba to, scam ba to? nag-ride kami going back, mga gabi na nga yun. Tapos nakita ko sobrang laki. Like, ako kasi pinar ko pa yung motor. Tapos si Kyla, nauna siya doon. Tapos nung nakita ko siya doon sa room,